Sa inyong mga Biblia, buksin ninyo sa libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12. James 1:12, silay-silay sa ilong ko. Hulahan ang tao na nagabatas sa pagtilaw, kaysa tapos siya matilawan, magabaton siya sa purong-puro sa kabuhi. Nga ginsaad sa Diyos sa mga nagahigugma sa iya. Nanawag ko sa English. Sa pag-projector, no? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love them. So may pulong ka rin that love Him. Amen? Pag may pulong ka rin that crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Tapos may ari diri for when he is tried. Forget, no? Tapos nga siya matilawan, magabaton siya sa purong-puro sa kabuhi ang insa sa Diyos. Okay. Mag-pray kita tanan. Ginoo, siningatak na o Diyos sa kapunanon, magapalapit kami liwat sa imo, Lord, pinagi sa pagpangamuyo. Ikaw ang Diyos na magapanguna sining ang mga mensahe. Kag ikaw ang Diyos na magapanumdom sa mga pulong na akon nahibaluan, halin o Diyos sa pagpamalandong sa imo nga mga pulong o Diyos. Kag ang imo presensya nga nagalihok sa akon kasing-kasing at sa bugos ko na kinabuhi. Nagini nga pulong imo gibutang sa akon o Diyos katagipusoon, sa akon pangunahuna nga mo'y ini o Diyos ang accurate nga tay nga ini nga pulong o Diyos must spread out to your people, to your servant, to your vessel. Lord, may imong gamiton someday. Even today, Lord, imo kami gamiton. Kag mangin dako sa gihapon nga inspirasyon kag kadaugan sa among kabuhi. Ang ini nga pulong nga among Dios matun-an kag madawat. Gamita ako, Dios padayon. Use my life for your will. Use my life for your glory, O God. Salamat, Lord, sa imo nga pagpadayon sa pagsalig sa akon nga imo ko, Lord, ginagamit, Lord, to empowering, Lord, sa imong mga katawhan. Gidayi ko ikaw, gipasalamatan. Salamat sa imong pagabuhat mo sa mong kabuhi karon. Sa ngalan mo, among salig, itugyan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among Diyos. Amen. Magapong ko ang tanan. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa aton mga kapasturan. Akong ginasalamatan. Pastor Joey Tapangan, Pastor Arlo Maydlaon, ang aton National Evangelist, nagpuhon itugod sa Ginoo, to be pastor in Tiki, kag sa tanan nga mga pastors' wives,
sa tanan nga mga church workers, sa tanan nga mga members, kagamuman sa mga local churches nga nagabuylog diri sa duluhaton sa campsite. At sa aton mga ladies, kag men, sa tanan, ginapasalamatan ko kamo kag dayaw ko ang Dios sa inyong presensya subong mayari kamo sa sining hapunan. Okay, so ang topic subong nagasiling sa English na pulong. Sa lang ka word, rewarded. Rewarded. So isgutan ta ang isa lang ni ka book, chapter kag verse na pinbasa. Gusto kong imputan kamo sini. I-deep in sa inyong nauna at sa inyong mga tagipuso. Siling diri sa verse 12, bulahan. Sa English, blessed. Blessed is the man that endureth temptation. Sa Bisaya diri, bulahan ang tao nga sulayon siya kag makapadayon siya, mapasaran niya ang pagsulay. Kaysa tapos nga siya sulayon o kuntilawan, magadawat siya sa kuruna o purong-purong. Sa English, crown of life, purong-purong sa kabuhi nga ginsaan sa Dios. Okay. So ang pulong sa Dios nagasiling sa ato sa simple na pulong. Mensahe, rewarded. Hindi madawat sa tao ang crown of life, which is the promise of God to us, kung hindi ta magatubang sa pagtilaw. Kung wala pagtilaw, wala pagsubok, hindi ta tagaan sa Diyos sa crown of life. Corona, hindi coronavirus, corona sa kabuhi. Crown of life. Siling sa John 3:16, ang Diyos yang inihigugma ang kalibutan, meaning ang human being, the people of this world. The Lord loves the people of this world. For God so loved the world, and He gave Himself, kung mo basahon sa Titus 1:14, He gave Himself for us. Christ, who humbled Himself, even to the point of death on the cross, on Calvary, for the sake of others. Because of His crucifixion, physical death, we are what we are now today. Na-redeem kita because of His blood, because of His life. He offered His life on the cross of Calvary. Meaning, mga kauturan, ang Diyos maghag sa Biblia nga iya ginhigugma ang tao. God loves us because God is love. Ang Diyos mahigugmaon nga Diyos. So wala pa ta matubuan sang gugma sa iya, ang Diyos nahigugma na una sa aton. Bulahan ang tao nga muantos sa mga pagsulay sa Cebuano ni. Kay human siya
makaantos sa pagsulay. Iyang madawat ang purong-purong nga kabuhi nga gisaad sa Dios kanila. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, which means He gave Himself for us. Whosoever believeth on Him should not perish, but you have eternal life. Pero ang James 1:12 nagpamatuod, before ta madawat ang eternal life, ang crown of life, which is the promise of God to us, mag-atubang ta sa ginatawag na pagsulay. Di na yan pwede kung nga ginigugma ta sa Diyos, directly ihatag sa Diyos, nga may pagtuo ta, direct ihatag sa Diyos ang kabuhi na walay katapusan. That is the crown of life. No way. Siling ni James sa 1:12, after. Sa pagsulay, after. Sa pagsubok, sa tapos, masubukan, ikaw at ako, masubukan ang tao na tinatawag sa Biblia, believers. Nagtuo sa Ginoo. May pagtuo na siya. Ditawag sa mga believers. Sa tapos nga siya, masulayan, matistingan, masubukan. Once mapasaran niya, you are worthy to receive the crown of life. What if kung hindi ta makapasa? Hello? Klaro sa Bible niya. Ang wala pagsubok sa pagtuo nga ara sa iya. Wala ginatistingan ang iya pagtuo nga ara sa iya. Hindi sa blessed. Hindi sa bulahan. Ngaaman, ang pagtuo nga ari sa aton, nga nakuha ta sa pagpamatig sa pulong sa Dios, because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10 verse 17. Si Apostol Pablo naghambal sina. The only way nga ma-receive mo ang faith through listening the word of Christ. Once may pagtuo ka na, mga kauturan, hindi na enough nga mag-angkon ka lang sa pagtuo, nga hindi ka mag-encounter sa pagsulay. Blessed nga ang tao na mayroong pagsubok sa kadahilanan sa kanyang tawag sila ganit? Pagtuon lang. Pananampalataya. Ha? Pananampalataya. Ayun po, nalang. Ang iyang pagtuo nga aral sa iya, kung hindi matilawan sa kalayo, masiling ka kalayo, budlay na. Nagakalayo ang pagsulay. May 7 ka klase nga ginhambal si Apostol Pablo sa Romans chapter 8. Anong kuha niya da? Famine, nakedness, peril, distress, pestilence, persecution, sword, 7 na. Na hindi amuni ang makapamulag sa aton sa gupa ni Kristo. Kaya sila dire,
pagsubok talaga. May pagsulay. Hindi ni pwede iksitan ang pagsulay. Hindi man ta palarihas pagsulay, pagsubok, pero sa kamaturan, may pagsulayin nga aton at tubangon. Hindi pwede nga nag-apostolik na kita, nag-angkon kita sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Kristo na patawan ang atong mga sala, nagdawat kita sa bautismo sa Espiritu Santo na pamulong kita sa hindi maintindihan ng mga hambal, kag hindi naton lingwahe mga kauturan, kag nagpadayon kita sa pagsimba, pag-alagad sa Dios kada Domingo, gatindal kita sa bulaton sa Ginoo, nga hindi kita magatubang sa pagsulay. Hindi na pwede. Dapat maintindihan sa mga tumuluo. Kaya kung ang imo nga pagtuo nga aral sa imo, kag hindi mag-encounter sa pagsulay o pagsubok, iyang bal na ni subok. Ang ina nga pagtuo, pikaw! Hanggang faith lang. Your faith is being tested. Your faith is not noble, is not reliable. Igaw na. Ang salakyan, ang iyang makina kung wala oil, magkala pudpud na ang gear. Sang makina sa salakyan mo, bisan sa motor mo. Kung ang kulitas wala grasa, mga kauturan, magalapudpod na ang bunitas ng imo motor o kung bearing sa imo salakyan, ginabutangan nila na grasa, mga kauturan. So kung ang pagtuo mo hindi masubukan, wala oil, wala grasa, pigaw na ang pagtuo. May basic nga mga elemento kung butang ngayari sa tao, individual sa aton, samtang nag-apostolit na kita, samtang nga nakadawat kita, kaluwasan sa aton mga kalag, we are candidates, mga kauturan, for eternity. Danon kita sa lugar ng gintiganan sa Dios, ginsaad sa Ginoo, sa panahon nga naangkon tang kaluwasan. We are complete in Jesus Christ by water baptism through His name, through baptism, through His Spirit, which is the Holy Ghost. Mga kauturan, kandidato na kita pagkadto sa langit. Pero hindi pwede, mga kauturan, nga hindi kita mag-angkon sa ginatawag nga kabuhi nga wala si katapusan. Sa panahon arit na din sa kalibutan, napatay na din, ato katoy sa langit sa lugar sa Dios, di ka to mapatay. Before ka to yung makadto, tagaan ka eternal life. Maangkon mo ang eternal life sa panahon mapasaran mo ang pagsubok. Balik-balikon mo ni mga kauturan para maintindihan ka ni. Kaya kung hindi mo maintindihan, very shocking ni. Nga ang nag-apostolik na ko, nag-alagad ko sa Diyos karon, nga ang may unexpected na mga trahedya, circumstances, problems, nga nag-aapot sa akon nga, kamuni. Kaya may pagtuo ka na siyempre. Ang ginasubukan, inang tao nga may pagtuo. Kung wala ka pagtuo, wala pagsubok. Kung may pagtuo ka, may pagsubok. Kung hindi mo makuha ang eternal life, ang crown of life,
men nga nagsulod sa Babylonia. Sino ni sila? Si Daniel, si Ananias, si Azaria, kag si Misael. Gin-change ang ngalan nila. Amo ni si Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kauturan ko, sa dito sila, 3 kabisig o kung elemento ngayaran sa ila. Una, testingan sila sa pagkaon. Ikaduha, testingan sila sa pagsimba. Ikatatlo, testingan sila sa pangamuyo. Kay dalang-dalang na subong, bisan pa, yari na kita sa apostolic kapag tuo, nagsimba, nagalaga na sa Diyos, 3 nga kabutang ang hari sa aton. Pagkaon, pagsimba, pangamuyo, walang balik-balik. Correct, hindi. Ang tao mabuhi, dapat may bugas, may pagkaon. Ang tao buhi, dapat magsimba. Book of Psalms 150 verse 6, ang tanan na may ginawa, magsimba sa Diyos. Simbahon ng Diyos. Ikatatlo, ang tao para mabuhi, mga kauturan, na relasyon, yung commitment, yung gugma sa Diyos, tanan. Kung nag-storya kita about spiritual, pangamuyo. Di ka kasurvive, mga kauturan, kag wala supply ang Diyos sa imo, spiritual needs, mga kauturan, bisan pa physical needs, kung wala prayer. Paano nabuhi si Jonah sa tiyan sa isda, almost 3 days and 3 nights, balina, dako ng isda, nga nagsalong pila ka 1,000 feet, mga kauturan, naging salong sila, nga nakasurvive si Jonah, simply because of prayer. So once tumulungo ta, magkabuhita sa pangamuyo, magkabuhita sa magsimba, magkabuhita sa pagkaon. Muna sa natural food. Dapat ang tao siningang kalibutan, gakaon, gasimba, gapangamuyo. Klaro? Gakaon, gasimba, gapangamuyo. So kung sige ka lang kaon, may kasimba, may kapangamuyo, patay. Kung sige ka naman pangamuyo, way ka man kasimba, way ka magkakaon, patay ka po. Kung kakaon ka man, kapangamuyo ka man, way ka man simba, patay ka po. Patay. Patay spiritual mo, way gisimba eh. Tatlo lang, Mr. Joey, tatlo lang. Kag ining tatlo maalis aton nga paulit-ulit. Kung sa pan na pala. Recycle na ni. Balik-balik na kabuhin ka ni. Kaon, simba, pangamuyo. Nga tao. Kaya pagkaon, mga kauturan, dala na nagtrabaho, baligya, makan, laan, tanan. Aranan sa natural food, sa earthly ng mga butang, ng mga kauturan. Wala na. Muna sa ang putos. So ang worship, amunitanan. Singing, sa instrumento, muna na sa preaching, natangkot na sa worship. Nabisan pa gani si Abraham, Galaka, 3 days, ato sa bukid sa Muraya, yung malanyang yung people nga lalaki, nabilin ka mo di, kami, ako kag ang bata, malakad sa bukid, nagisiling sa Diyos, masimba, kabalik na kami din, worship. Pero damo na sa may ginaukay, damo na sa may ginahimo. Naglangkob sa worship. Basta yan sa Diyos, worship. Dason imo na relasyon sa Diyos, pangamuyo. Gina-elevate mo ang imo relationship sa Diyos, ang imo gugma, imo commitment through prayer.
Tatlo lang. Kaya ining tatlo, dapat mag-agi sa pagsulay. Pag-apot sa apat ka, yang Hebrew men sa lugar sa Babylonia, kintistingan dayon sila sa pagkaon. Kag ang putay sa king na ipakaon sa ila, mga kauturan aging sa ila belief. Kanaghampal ang apat sa yunuko, tagangin kami, pulong lang kaadlaw, ang among kaunon, utan lang kag tubig, hindi kami magkaon sa manamit kapag kaon sa hari, hindi kami mag-inom sa mga hard drink, nga mga first class ka mga ilimnon, ang tuson namon ini, bangon sa amon bilib, so gintisingan sila sa pagkaon, nga ara na sa ila tubang, ang manamit kapag kaon, ang manamit kapag kailimnon sa hari, mga kauturan, nga ipainom sa ila, kag ipakaon sa ila, gintisingan sila sa food, hallelujah, praise God, pero nag-stand ang apat, nga hindi kami magkaon, hindi kami mag-inom, tagayin lang kami sa putan kag tubig, sulod sa pulong adlaw, kag kanawa ang resulta, inak na para samon, hindi kami mag-engage sa ginadilig sa Dios samon, kag dito nasubukan ang ilapagto dito sa lugar sa Juda, mga kauturan kag abot sa Babylonia, nakapasar sila, ang pamangkot ng mga kauturan sa panahon na nagsugod ta sa pagsimba, pag-alagad natin sa Dios. Was ka beginners ka, tistingan ka sa pagkaon, mag-abot ang ginawalan-on, wala kayo bakal bugas, wala ka kwarta, wala ka tanan-tanan, halaga, tistingan ka, ang pamangkot, pagkamadayon ka pala, sa pagsimba, na pag-alagad mo sa Diyos, masapuan ka gapon pala, sa kamsay ka nagmadayon sa pagsimba, sa pag-alagad mo sa Diyos, ang man sa aton mga kauturan sa sityo lupa, sa Mabini, sa Inubaan, sa Antiki, sa Bisating, na lugar, hallelujah, pasapuan ka pala kung wala ka na bugas, kintistingan ka na bisan wala ka bugas, makakanto magapon sa balay sa Diyos. Kintistingan ka. Pagkapon, isang lang sa kabiligo ka ni Daniel sa lugar Babylonia, ang unang pagkilaw, food. Inumiran sila pagkaon para malisanan sila pagtuo. Una, may mga tumulong hindi kasimpa sa lawat linggo. Mangita pagkaon! Mabaligya! Sa lawat linggo. Karong tagaangay kang life. Huwag mo na pasalan! Bantayan ka rin. Pagkaon. Nga sa panahon na wala ka na pagkaon, ay nakapostuling na ko. Nabaptize na ko sa tubig in Jesus' name, nabaptize ako sa Holy Ghost, sa Diyos, huwag na ko bukas, huwag na ko pagkaon. Pero bato mo, desisyon ka mabakaw. May gugma ka ha sa Diyos, may pagtuo ka ha. Kaysa panahon na nabaptize ka sa tubig in the name of Jesus Christ, nabaptize kita sa Holy Ghost, mga kauturan, may pagtuo ka na ta, kag may gugma ka na ta, mga kauturan, karong pag-abot kay ligado, mga kauturan, kay kintisingan pagtuo mo, kintisingan ang pagigugma mo, ang pamangkot, bang-outan mo. Kasi nagminyo ka, karong kianakin ka sa kapagatuhon, biyahan mo asawa mo, biyahan mo ang imo ka na, putsi ka nun, taphaw ang pagtuo mo, taphaw ang pagigugma mo. Sabot ka kailangan mo ang Diyos tungkol sa pagkaon. Kung wala pagkaon, diya. Kung may pagkaon, go. Una. Anong yampal sa asawa mo? Anong yampal sa bata mo? Nabiya ang asawa mo, kaya wala ka na magkaon? Dinagugma mo, dinapagtuo mo. Pag-testing sa kapigaton, dula ka. May pulos. Kaya ang mag-asawa, back uminyo, testingan na sa kapigaton. Testingan na sa pagkaon. Karon, kaway ka mo nakakas isa ng kapigaton, grabe nag-abot sa inyo. Pasali.
Padayon ka na. Dasod pag-atake sa katigadon, nagunta ka simba. Puts ka nun ang pagsimba mo, material lang. Klaro eh. Muna ka na pagsinta eh. Ay, way na pobra. Awahaw ng kwarta pala sa akin. Kapurakot, yun pala. Pidaw ang negosyo. Pidaw ang income. Hindi na ako magsimba. Sa atin pa ang pagsimba mo sa Diyos, material lang. Tungod lang sa material, tungod lang sa pagkakas. Kaya kung gibless ka sa material na butang, namin simba mo. Hallelujah. Ano na? Namian ang Diyos sila, naging simba mo lang sa kung sa material na butang. Kaya kung wala kang bless sa Diyos sa material na butang, kaya dinisingan pa mo, biyahan mo siya. Biyahan na isa. Ha? Oh. Kung may taki, dili sa aton ng mga single, kag mga asawa ganit ka, kag atakiyon sa tigadubya ang asawa mo, hindi ka na magsawa! Nagchiki ka pa minyo-minyo, kang pagtuo mo, pigaw, paliguma mo, pigaw. Sa kapigadun, atras ka na lang yapon, may ulos. Okay, muna. Kuha. Ang pag-alagad ka, pagsimpat ka sa Diyos, hindi tungkol sa material na utang. Tanawa pala siyo, ginkuha ang tanan ng mga kasapatan, tula, ginkuha ang mga bata, patay mga kaupuran. Ano ginambaya? Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos man magabawi. Hubog ko nga nagwak sa tiyan sa among iloy, hubog man ko magabalik, magkauturan. Ang punto ni Job, nasulod siya sa kalimutan, wala sa samagindala. Magwak man siya sa kalimutan, wala man sa samagindala. Kung siya hindi maglangin buhok niya, ay wala man sa samagindala. Di ba buwan na siya wala? Di ba laing buot niya? So ano ang ba niya? Kaging kuha ang tanan ng mga butang sa iya. Bata niya. Negosyo niya mga kauturan. Bangkrak tanan, tulak tanan mga kauturan. Ano ang ba niya? Ang Diyos nagatag. Ang Diyos man nagabawi. Dalayaw ng alay sa Diyos. Kaya ang pagsimba pag-alagad ni Job sa Diyos ang iyang pagigumba. Hindi bangon sa material na butang. Kamuha pa kahong mo. Kung nagsimba na kamo, nag-alaga na kamo sa Diyos, tungod sa material ng putahan ng autorin, hindi ka mo kapadayon sa pagkakakihon ka mo. Unta talaga padaan, may ka mo pulos. Unta talaga mo. Nakapoy-kapoy ka lang din. O, basta niyo, sige ka dekadto sa simbahan, dason mga kauturan, pag-atake sa kapigaduhon sa imo, biyaan mo lang ang Diyos. Hindi sayang kung imo pagpangabudlay. Karoon mo lang kadaan, kung ako ng espiritu mo, huwag ka magsimba. Hindi mo nagkapot malipay ang Diyos na. Yung simba, ilagad mo sa kung sa material butang. Dason kung wala-wala mga buhit mo, mga kauturan, galangin buot mo. Isi ka magpasalamat ka, prosliho. Ikaduha, gintistingan sila sa pagsimba. I-divert ang ilang pagsimba sa simba sa golden image, insi ka magsimba sa espiritu nga Diyos kag sa kamaturan. I-divert, gintistingan. Abi nyo ha, nasugod na kamo simba, subong, tistingan ka mo. Pautaton ka mo simba sa kamusay sa matuon ka Diyos. Amo ni wali ko subong, naging dala ko subong ang inside, amo naging putang sa Lord sa akong heart, kay may matulak naman dire. May matulak naman dire. Kagintagaan ta sa Diyos, inspirasyon, magbinag-binag subong. Kaya ang plano sa yawa, i-divert ang imo heart, ang imo faith sa lain na atensyon, sa lain na focus. Dulaon ang imo worship sa matuod ng Diyos. Laro ko na lang, diri sa campsite. Naging in specific ko diri sa campsite,
Kay kamo ang una istorya sa Dios subong. Kaduan lang na kung i-upload na sa YouTube kung may maka-view sila. Kaduan lang sila, una kamo na taga-tamsay. Oh, takot mo yung simba! Nakanutis ka mo nga, masimba ko, sunod, hindi naman, simba naman sunod. So, dula tagit. So, hindi na bala acceptable nga simba, so hindi naman, simba, so hindi naman, simba, hindi naman. Muna practice mo. May lang ko mga timing ka, kapag simba mo, nakabot sa Diyos, ang Diyos. Pero kung maabot ang Diyos, may kasimba. Kaway na pakta, may nabalo ako sa maabot ang Diyos. Doon sa mga bagay na, Lord, upod lang ko sa imo Ginoo. Upod ko sa rapture, Lord. Upod ko sa mga tao mapalaan, Lord. Lord, malupad ako, Lord. Di ba ikaw mati sa simbahan? Ang hindi kasimba sa adlaw at Domingo, klaro na hindi first priority mo ang Diyos. Pastor, first priority ang Diyos. Tingnan absent ka, dalawang Domingo. Amo na bala ang first priority mo ang Diyos na huwag ka sa adlaw at Domingo simbahan? Di man ka. Ito si Monifusyo. Kung sino ang first priority mo, business. Kung hindi business, nagtulog ka, ang first priority mo, tulog. Lamuhon mo na yung plaka-plaka ka na yung istorya yan. Kaway na kuya po na magkakadula. No! Basta nawali ko ang isak to. Muna kanihambal ko, ang pulong sa Diyos, ispiyo. Kapag ispiyo, kamusubong, tanawon nyo ang inyong mga diferensya. Tanawon ta ang mga diferensya ang sa pulong sa Diyos. Kaya pagangkot ang muli, kagintistingan sila sa pagsimba. Dito pala sila sa Juda, mga kauturan. May pagtuo na sila. Kag may pagigugma na sila sa Diyos. Ining apat kayang Hebrew men, mga kauturan. May pagtuo, may pagigugma na sila. Pag-abot sa Babylonia, mga kauturan, dintistingan ang ilang pagigugma. Kag pagtuo sa pagkaon, mga kauturan. Kag sa ilang magsimba. Kag sa ano? Sa prayer. Dito tayo sa simba. Kapasan. Kasi ini sa tapos sa kabiling ko sa hari. Kalayo na di pa sa pastahan. Hadlok ka galing sa tansa, dahil hindi ka kung mag-init na mag-init. Pagkita ko mo, napasok ka ko. Ito lang gulang kung tansa sa kayo mga kayo diba? At tumakauturan, ginpainit bagay 7 times. Kakindig na, usual ha. Kabisan ka magaling kung sobra sa kain nito, kasi makalapod-pod mo na. Sa po. Overhead ko lang na matabok sila, kaya hindi na usual, balik ka sa kainit, sa narik, sa pulong, sa dak, sa labi dito eh. Ay, kanagalang ka. Ang among Diyos, yung kamanan, makaluwas sa kalayo. Simple, yun yan. Makaluwas sa among Diyos sa kalayo. Pero kung hindi kami luwason, ikalipay na lang sa akin. Kasi hindi luwason, masimbaga po sila. Ano lang kayo sulto sa king? Sukot sila yung mapagtay mo. See? Kintistingan ang ilang worship. Kasi adlaw ka Domingo, may transaction. Tistingan worship mo. Sa Sabado sa gabi, kaplano ka na, magato sa kamusay, masimba, tistingan ka na yun. Mga surprising, mga unexpected, mga kauturan na, tistingan ka! Kung nagkalusot ka din sa pagsimba. Kaya once na may pagkilaw, nga sulit ka pagkilaw, nga hindi ka pala pasimbahon, pero nakasimba ka din ng mga kauturan, hindi na magsigi ka, tisting na sinusigir sa iyo. Yun na. Prasa ko Nakita ni Sir, masimba kami ko sa Domingo. Tistingan niyo ako.
board exam. Kapulog, luwas lang ko yung papasar. O kapasar ako, papaon mo ko pilang bises. Analisa nyo. Amo na ha. I-practice nyo nga sa adlaw ng Domingo, simba ka mo. Kaya may nakabalik-balik ang itasyon sa inyo. Kaya simba na ko, dili. Simba na ko, dili. Kung balik-balik ang itasyon. Sulayan ka naman hindi. Huwag mo na pasaran. Ano ang purpose ini nga wali? Kada Domingo, simba. Dapat. Kung si Benedict makasakay na sa barko, dito ka simba, brother Benedict, sa barko, mas kay Kuya Manny, alam mga ka na sa barko, makatok ka sa campsite. Dito ka na simba sa barko, kita ka tulugan, or shit, sige no, ato mo dito. Hindi mo simba barko. Diyos, sa barko ka na simba. Kwarto. Wala alam makato ka pati. Kung kunari ka pala sa Escalante, ang huwag ka din sa campsite sa Domingo. Nalaysan yung bilang, mga kautugan. Ang wala gasimba sa adlaw Domingo, diri sa campsite nga amin ka man lang sa Escalante, bot si ganon, pigaw pagtubo. Pigaw patigugma mo, naman, huwag ka! Sa Domingo ka eh! Sakto mo hindi. Klaro-klaro na eh, nakaplan ka. Muna na prinsipyo ko, sa preaching yan, ikaw ay buhay. Tapos simba, may buhay na kakapay-kapay. Pero wali ko yan na. Sa isa ka na sa hihigugma ko. Mungkin ang motivation mo yan. Kung wala ko kayo kugma sa inyo, hindi mo mawali mo kung matutuon man. Uy, madahan. Wala ko na. Total ako na yung makapalangit. Siguro kang relasyon ko sige mana mo na. Yung obligasyon mo eh. So yun ni Jesus Christ, higog mamo ko Pedro, labaw sa mga butang sa mga Pedro, who in your day, siling sa Diyos, feed my lamb, feed my sheep. Okay? Manifestasyon sa gugma ko, wali pakakon siya. Tutukod ka pakakon siya. Kung may harap mo lang pinupapal na namin isda, first class ng mga bugas na ako na nobala. Ako napaklon ko yan. Ako wala sa pitching. Hindi nga pitching, first class. First class kasudan. Oh. Ang wala kasing baso ko, kapasal wala. Doon ka kasinang hindi ka kasimba. Sa sakit! Balatian! Tinahon ka sa balatian! Nga makaya mo malang lawas mo, tanon sa balay sa Diyos, present your bodies a living sacrifice. Nga kaya mo malang tanon lawas mo nga buhi, bisan may sakit ka, talaan! Kahit isa ang sakit mga kauturan, amo na magpalakap sa inyo, ngayon hindi ka kakatusimbahan! Natuwa! Lalis ka mag-asawa. Ika-tatlo, perdi negosyo mo. Di ba simba ka pa? Hindi. Testingan ka. Oh, sa mga musician, kapos na yan, yaan ang inyong bulato, no? Kapos na yan. Naso ko namin naman makatsag mo balik ka? Di mo hindi! May under-discipline ka mo. Namit sinyo, no? Kung galangin pamatsag nyo, bagbod ka mo, hindi ka mo magtukal, hindi ka mo magkanta, sumutukin, kanta ka mo, ang worship pinatawag, huwag inabasi sa feelings! Kung sa feelings, siyong ano, napakyan ni Paisa, pulo ka ba kaya, urong patay? Why siyong kasimba sa feelings? Nga kung sumo siya, di sa magsimba. Kung di man siya, simba. Kung sumo, hindi. Kung bangga ang negosyo, hindi ko magsimba. Kung okay ang negosyo, dako ginan siya, simba. Hindi na ko hindi nga mo na nga relasyon sa Diyos.
Ikatatlo, prayer. Kamusta prayer ta? Si Daniel, 30 days impirmahan sa ngari, kaya blind nila sa mga accusers to, sa mga hisaan. Kay 30 days, kabalo sila si Daniel, 3 times a day, nag-pray sa Diyos. 3 times, di na yung mga absinan. 3 times a day. Practice na na niya. Ni Daniel. Kung natuman mga isaan, pautato nila, si Daniel, sila prayer sa Diyos. Kagabi mo kung magpadayo siya sa pagpapamuyo, din sa ibutang, ipalagat sa pray, ipatablas, ipakaon sa subay, ipakaon sa ligon na kuto. Kung sige ko ng prayer yan. Pero natabo, napalaan ni Daniel, nga ilunod na sa salayos din. Ginbuksan niya kaya katahan ng kauturan. Kasi sa Bible, nagpasalamat sa Diyos, nagpasalamat. Kagkat pangamuyo si Ginoo, nagpasalamat. Kung siya nun, wala naging compromise ang iya prayer 3 times a day, within 30 days after, balik sa pangamuyo. No way! Kada adlaw ka pray si Daniel 3 times a day. Wala sa bisan sino ka makakantong sa akong prayer sa Ginoo. Pakikaon ko ba mo? Kaya lintay ko ang akong prayer sa Diyos. Amo man na mga kautulan, kamusta prayer ta? Gusto prayer ta? Kung ka-practice ka, before matulog, pray. Kadlawon ka pray. Before mag-work, ka pray. Before mag-walk sa balay, ka pray. Kamusta prayer mo? Kaya basig, yung encounter ka na sa katuyo, huwag ka nagbangon. Unang ibalikan ko ko dito. Mga pastor, kung nag-practice nyo nga white reader ka mo sa Word of God, nag-practice nyo nga sa panahon sa gagaling grabe ka pang-worshipon sa Ginoo, kamusta ang worship mo? Kasi naman na ng worship mo. Pero sa una, nabi ko kapalakot, kamusta? Naging bisihan ka na? Muna nag-break mo yung mga worship? Hindi ka namugda mo matas-tas niya. Kamusta? Abi mag-espilyo ta sa kulong sa Ginoo. Ang ayan ka nga magtawag sa eternal life, crown of life. Absinan mo na daw domingo eh. Nadakot ka sa katayo sa mga prayer eh. Oh. Gibisingan ka sa pagkaon. Oh, karami. May mga silbi patong dinuguan. So, kagat dinuguan hata. Pakpak dinuguan. Ininun man na nakaupuan. Karami yan. Freeing. Ang barkada na mo, naling sa abroad. O, ininun. O, wala namin si brother sister. Wala namin si pastor Teo. Hasyate. Ang di mo pagtuo kag pagigugma mo sa Diyos, kin-compromise mo. Takos ka, tagaan sang crown of life. May pagtuo ka, may pagigugma ka, pero ang salt na, wala na, oil, why na, rasa, nga pagtuo kag pagigugma sa panahon hindi kahulungan pagkatupang sa pagsulat. Sang si David in-anoint ni Samuel kaya nagpagtuo na siya. Soriana Diyos sila ni Samuel. Soriana na siyempre. Soriana sa kay GC. Soriana na sila ng pamilya. Eh si David, wala pa mangkot ng ginagaya. Pala sapat na gina si David, sapat gina si Goliath, isa pa perde.
O, sapat naman niya magulang, mga kauturan. So, yan na si David. Okay. So, may pagtuon na si David. Testingan niya niya pagtuon. Ipantay kami ro. Di pagpay kami ro ha. Mga nag-aay ka, mga shepherd boy ka, kung siya nun. Responsible ka sa mga sheep na imo bibantayan. Ang imo kabuhi ka na nakaya. Pag-abot sa uso kag leyon. Istingnan sa patuo yan. Ginano niya? Kinbuligan niya ang isa kakamiro bisan anak na sa baba sa leyon sa uso. Anak na ha? May mga pilas na ha? May mga pilas. Yan kimbuha, yan kung makukuhan, kasi patay ng uso ng ang leyon. See, nasubukan ang patuo niya. Ikaduha, subukan ang ibuat ang patuo. Ang military guard ni Goliath, ilang kilos? Ginsumada na 30 kilos. Ang 30 kilos, ang lapit-lapit na isang kasako mabugas. Kaya isang kasako mabugas, 50 kilos. 30 kilos ang kabugat ko. Iya pa lang nga siya mga padding, helmet, direct, mga padding, mga shield nila, mga kauturan. Siya lang na lawas. Ang punta sa pagkawya, pagkawa, punta pagkawya mo niyo. Amo ni bi ang handol, amo ni yung kwan. Punta sa pagkawya inang kwan blast. Ano na? Sirait na na blast. Amo niya. Ilang kilos? 8 kilos. Si David, espada ni King Saul, di ka sarap. Pangmimpang. Nasubukan pagtuo yan. Didiscourage pa sa King Saul. Di ka kasarang, di kami ganyan mag-away, tumaway, hindi ka kasarang, kay champion na sa God. Halin pa sa mga bata, yan na, why ka tilaw per day? Didiscourage pa, pero kung sulit pagtuo. So yung sulit pagtuo, di sa i-discourage ka pa sa leader mo, di sa i-discourage ka pa sa pastor mo, di sa i-discourage ka pa sa papa mo, i-discourage ka pa sa mana mo, i-discourage ka sa pamilya mo, i-discourage ka sa asawa mo, i-discourage ka sa mga mo, i-discourage ka sa bisan sino nagpao, kalapao sa imo, hindi ka ma-discourage, tamor ka strong sa imo pagtuo. Siling ni David, hallelujah, tinuwas ko sa Diyos sa uso kang leyon, nga kung may kalmiro nga nakito ng uso kang leyon, bisan anak ka sa yababa, waon ko na, kagtatyon ko ang uso kang leyon, ang iningataw ng Entalios sa uso kang leyon, dinuwas ko sa Diyos sa uso kang leyon, luwason ako sa Diyos sa tupang sili, nga tao nga naganggang sa kasundadusan sa Diyos. Sa Israel. Subukan ng pagtuo. See? Ano katapat ni Goliath? Kanugon sa record. Bato lang lang katapat. Eh kung kaya, sulit-sulit sa pagtuo sa Diyos. Si Abraham, may pagtuon naman lahat. Kitain ng milagro sa Ginoo. Si Abraham, sige, isingan ng pagtuon yan. Okay. Wala na to si Ismael. Subo sa kayo si Ismael na nalakad. Subo sa kayo. Nasa mo, nagkitaman sa Diyos. Abraham, dala ang imo bata na bugtong na hindi gugma sa bukid sa Moriah. Halad nga sinunog. Specific. Halad nga sinunog. Dala ang bata mo sa bukid sa Moriah, kag ihalad mo. Di ba siya nun? Ikaw ang manisikyot sila. Tistingan pagtuwa. Before siya mag-father of faith, tistingan niya pagtuwa. Kung magigugma sa Diyos.
Kaya ikaw Benedict, makabakal ka sa Montero na bago. Patay, paano kay Francis, hindi ka balong dala? Mag-apply na trabaho, pinapangita, with experience. Why experience? Kanto ka sa Hong Kong, kanto ka sa Japan. Sulod ka katulong. Why experience magluto? Why experience mag-init? Kanto lang to. Ang buwa sila, ang amo mo pa mo, pagkalpoon mo. Hindi, nga isalig sa Diyos ang punmito sa imo, ang iyang kulaton, bigyan maturo! Why nakapasa sa pagsubok? Hindi pwede. So karon, napanangkot. Napasaran ni Abraham. Napasaran. That's why I told siya na tawag. He is the father of faith. Hindi na bata yung butong hindi ugma. At yun na. Di ka faith na. Kaso lang yung faith. Di pwede nga wala ito gisulidan ang iasawa na si Sarah. Ito yung hindi nga maglakat ko si Abraham at si Isaac. Nga wala ka lisensya sa asawa. Kag wala na si Sarah nagupot, ito nagupot, pero naman sa Sarah, kamo kayang people, bili na ka makatuko ko sa bukid yung bata, kabalik ka mo. Why ko si Sarah? Bilin ko sa tent. Pero ako kapatid, ang iya ginambal sa duha kayang people ng lalaki niya, na malakat ako at ang bata sa bukid, gisiling sa Diyos, masimba ko nito, gusto makalik kami nagawa sa inyo. The same word, the same statement, ang ginambal niya kay Sarah. Nga mo ang teknik ni Abraham, kay kabudlay, dalon ang mga tao nga bitaw sa katuo. Dalon to be si Sarah. Okay. Ipalayas naman nga nito si Ismael tungkol sa iya nga bata na si Isaac sa pagigugma niya Karon, kung ikain na to ni Abraham, kapatid, mama siya, Abraham po, ano na? Wala ka to! Ang asawa ko, distracted to! Magabader sa kayo sa Diyos, amo na ang mga nagabader, ibarili na! Di na pwede na nun, pagkatunggo kayo people, pus, amo, ano ni kabuhakan, ano ni sa Diyos, bakit mo bata mo? Tibigin na! Kaya hindi sa commitment mo sa Diyos, kag ang suko sa Diyos sa imo, na matungan mo, kakitahan sa iba, na hindi mo matagayon, hindi ka nagkamanugay. Sugitan mo na sila, papalamagan ka pa. Himo ka na lang statement with faith. Yes, Abraham, kabigyan niya mo din ito ha. Ako kang bata, masaka sa bukid, sige sa ginawa. Mabalik lang kami nagawa sa iyo. Amo man ang ginambal ni Abraham sa yasawa. Amo nang papati ko. Kita mo si Sarah ng okay. O arimalo no? Kasi balak mo sa bukid sa mga sige. Balik na ako magyapon. O sa balo ihawon to na. So nasubukan ang iyang pagtubo. Bisan bata niya, kaya niya yun for the sake sa kangan sa Diyos. Pagtubo mo, kamusta? Gawali si Evangelist, goodbye and believe. O sige, may faith ka na. Sige, subukan tubo. Muna na si King David, siling niya siya statement ko. 26 verse 8 siling niya, Lord, I have loved
the invitation and the place where your presence dwells. Hindi gugma yan. Gugma ha? Tignan. Number 2, 27 verse 4, sabi niya, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Dapat ang ina na statement, masubukan! Subukan! Presensya sa Diyos, kinigugma mo. Ang lugar na nagatipon, ang nagadwell ang imo nga presensya, Lord, kinigugma mo na. Kung si ganoon, kung Domingo ang simba, si David wala absent. Kasi nga, all the days of my life, kung si ganoon, wala day off in terms of worship. Dapat hindi na mag-absinan at na Domingo! Mga kauturan. Walang commitment ni David naman. David worship the Lord 7 times a day. Sa isang araw, 7 beses magsimba. Pag makabatik lagi siya na magsiling natin. Masimba ka sa Diyos, makatuto siya templo. Mabatian ni David. Di ba ay si David begin? Sila niya, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Mayroon, katotang David sa balay sa Diyos, lipay si David, makabati siya. Pragado mo si David, magwanda, mainom ka. Nakanta sa things ng mga wickedness. Malipay-lipay ka. Ay, kainit ulo David siya. Buat siya nun, si David. Si perfect siya. Dapat, ang ina ka statement, masubukan! Masubukan! Hindi ka kasi gawin. Kaya hindi ka masubukan! Subukan. Sila ka. Sister Joanne niya, under sa ako niya. Kapasanan ko sila. Upagtingos na siya. Hanggang salita mo ng nabili. Lumapas if ka, doangan mo ng asawa mo. Pag imaniman mo, isang duwa na lang ka mo, dulok-lon na lang ka. Patingon mo pa yan, okay ka na. Dapat tinugin! Di ka sa palamba na. Atong kuray ito magina, gawa pa nga sa, wala, bakbak nyo daan! Maging blessing, bakbak nyo, basta panamon ako, nakalo na lang siya, sumunod siya na, hindi po sa, bakit na pala mo na eh? Di kasi salita. Sige. Masubukan. Ano na oras? Sige. Ang pagsimba ni David, ipag-igumba ni David sa Diyos, hindi tungod sa mercy and goodness. Sila niya, 23 verse 6 niya, surely goodness and mercy. Ano ba niya? Forefront on me, o kung sila niya, shall follow me. Buti nga nun, ang mercy, at ang goodness, ginputang nilang sa likod. Hindi yan na inspirasyon. Why na ginbutang sa tubang na lantawin ng mercy goodness, basta may kalugay ng Diyos, basta may tayo ng Diyos. Go! Alright. Ginbutang niya ang mercy and goodness sa likod. Masunod ka na niya sa akin. Sino ang ginbutang niya sa tubang?
ang Diyos. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. One thing have I desired of the Lord. Pisinsahin ko sa Diyos. Looking unto Jesus. Ang iya pagsimba kapag alagad, hallelujah, praise God, Diyos ang sentro, mga kaukuran. Hindi bangod sa blessing, hindi bangod sa goodness sa Diyos, hindi bangod sa mercy sa Diyos. Tinigugma niya ang Diyos, hallelujah. Kagiya gituan ang Diyos sa rason niya ginsimba na ginalagad ng Diyos, mga kaukuran. Hindi tungkol sa mercy and goodness, kundi tungkol siya gugma ang pagtungo sa Diyos. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dapat sa itong pagsimba pagkalala sa Diyos, ang nakaparatag nila, Jesus. Hindi yan na nagsimba na nagalagad niya sa Diyos, goodness, mercy. Hindi karoon kung wala goodness. Why na goodness ang Diyos? Why na blessing ang Diyos? Why na benefits ang Diyos? Wala na kalumoy ang Diyos. Kaya ano, atrasan mo siya? That's why importante ni David ang mercy and goodness sa likod. Di na natabo sa wala sabat ang iyang prayer kang fasting sa Ginoo. Ano ang ginpangayo ni David sa Diyos? Mercy and goodness sa Ginoo. Pero wala kinhatag sa Diyos ang mercy at goodness. Kaya hindi goodness, hallelujah. Ang iyang inspirasyon kag mercy, hallelujah. Ang goodness kag mercy ang nasa likod. Ang iyang inspirasyon ang Diyos. That's why isang wala mercy kag goodness. Masulod ka kung sinunod sa balay sa Diyos kag magmanayon sa magsimpa. Kaya sinigagan, I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. I have loved the invitation of the Lord and the place where the presence of the Lord dwells. Hindi lang sa salita, markado na napasama ni David, even his son. Walang sabang ang 7 days ka fasting, pamuson kang pag-ihi. Sa tuta, wala mercy ang Diyos. Wala kaayo ang Diyos. Bastin si David nagsulong sa templo, katatayaw sa Diyos, napasaman niya ang yapato na makigumba sa Diyos. Kung mga musisyan, hindi ka dali ng biyakan. Buluhan ko. Grabe ka mo no? Rangalan niya. Kanapin sinyo. Kapos na sinyo. Sinano. Simbano. Kagapos na para sila. Talikdan ang Diyos. Dapat hindi mercy. Goodness ang sa tupang ba? Slikoli mo tao! Kaya ang Diyos sa imo tupang wala mercy, wala goodness. Pero si David, hana na, ang talikod. Oops! Si Mercy, ay magsikod eh. Uy, ang goodness, Ginoo, Mercedes, ako ini. Mabaksakan ako. Nga dinasunod ko ni Mercy. Dinasunod ko ni goodness. Once nakita mo ang goodness at mercy sa Ginoo sa imo ni ko kasi nila, matalikod ko sa Diyos na may negosyo ko. Iyaw mo sa Diyos, matalikod ko na may business ko. Matalikod ko na ginaayo ko sa baladian. Matalikod ko na protected ko sa Diyos. No way! Ang mercy at goodness sa Diyos para sa akong likod. Hindi ko katalikod sa Diyos. Kaya para si mercy, para si goodness, alay sa Diyos. Kana ang Diyos. That's why imutan mo. Hallelujah, mercy at goodness sa imo likod. Panganta sa imo na mag-imay
Alam mo, nampit si David magplastar. Woo! Ang iyang forefront is God. Ang iyang likod, the mercy of God and the goodness of God. Anak sa satuma, hindi sa kaatras sa Ginoo, hindi sa katalikod sa Diyos. That's why ang prodigal son, natumtuman niya ang goodness sa Diyos, natumtuman niya ang mercy sa Diyos. Gamo ng iyamay, siya mabalik ko to, kaya nakita niya, nakatapos ang tinapay, wala siya naka-experience gutom sa panunang sa tupad sa iyamay, wala na naka-experience gutom sa panahon na pagayod na sa magsimpa, kamag-anakan sa Diyos! Para sa model sa kanto naman, nag-prodigal son, nagbalik. Kaya dito lang na may madamog ang mga pagkawa. Wala putong dito sa yamay. Wala putong sa Diyos. Woo! Pero di kaalam kay David, surely goodness and mercy shall follow me. And I follow my God. Woo! Ang mercy ka goodness magasunod lang sa akon, kag ako magasunod sa Diyos. Kaya ang Diyos shepherd, ang shepherd wala sa likod, ang shepherd anak sa forefront. Hallelujah, praise God. Ganagagay, hallelujah. Sa panahon na dumadiscourage ka na, hallelujah, matamat ka sa likod, pagkakita, wow, grabe kayo sa Diyos. Ang kayo sa Diyos, hindi mo niya sa akon, grabe. Ipalayan ko sa Diyos. Itagaan duda, itagaan asawa, itagaan pana, itagaan anak. Makita ko ang kundi sa Diyos. Sa mga kaluoy sa Diyos, grabe na akong pagpatasala. Pagpaligid, hindi na paano ko ipatawa sa Diyos. I am a murderer. I am an adulterer. Pero ang mercy sa Diyos, ako nakita ko sa akong likod, hindi ko kapiya sining ang klaseng na Diyos. Woo! Woo! Mabaksalan ka pa. Kaya nagsalak ka sa pagplastar sa goodness and mercy, di mo binutang sa iwatubang. Wala mo kinbutang sa likod. O na pagtirada sa kabigaduhon, kadugin pabayaan ka sa Diyos. Kaligtan mo ang Diyos. Naging una mo lantaw ang mercy at ang goodness, ang blessing sa Ginoo. Ang unang una mo naging lantaw ng inspirasyon. Kinbutang mo lang ang Diyos sa likod. Kutimoy lang ang Diyos. Encourage ka pa sa Diyos sa likod, hindi ka pa magsunod, hindi ka pa magpati. Na-discourage ka, katuon ka sa pastor, i-encourage ka, kagibutang mo ang Diyos sa likod. Gina-follow up ka, hindi ka maging magpati. Gibutang mo na ang Diyos sa likod, hambalan ka sa Diyos, sa mga lapses mo, hindi ka pa magpati. That's why not-wrong ka sa pagplastar. Dapat ang Diyos ibutang sa unahan. Inspirasyon mo siya. Bisang i-release niya na wala mercy at goodness, wala kaluoy ang Diyos. Oh, sa kabuhay ni David, 7 days, makasilisilipid wala kaluoy ang Diyos. Wala na tayo. Ipatay niyo sa Diyos sa ako na yan. Iyan na statement, kabalo ko ang Diyos maluloy ko. Merciful ang Diyos. That's why nabuhasan ko ng nagpapit. Pero wala mercy. That's why nakaintindi si David. Nga mercy and it's a goodness at as likod. Siya ang gipuna sa Diyos. Hallelujah. Forgive and pardon sa Diyos. Hallelujah. Kagimpunot sa pagpapamahay ko sa Ginoo. That's why si David wala sana'y nag-break, inuna niyang full, inuna niyang breaking, no. Nagsulod sa templo, kag nagdayaw sa Ginoo. Kaya nakita niya kayo sa Diyos.
Let us worship